Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan dito ang mga 10 centimos na Philippine altcoin ni kabarya. Ayan, ang dami po. Maayos po na itong inilatag dito sa ibabaw ng kanyang lamesa. At ayan, kitang-kita po natin na ang kanilang mga bahagi na ito na masasabi ko naman na good condition. Mukhang maayos naman po ang kanilang pagkakatago. Ayan, yun nga lang at hindi po tayo nakakasiguro dito kasi medyo malabo po yung kanyang kuha. Pero base po sa aking pananaw ay mukhang medyo maayos naman po yung kanilang kondisyon. Kaya ayan, ito lamang po yung kanyang kuha. Wala po siyang kuha sa kabila kung saan ay kung saan ay nakalagay po yung taon. Ayan. Mahalaga pa naman yung taon bilang basihan sa pagtukoy ng presyo nito. Ayan, ang ganitong yung mga 10 centimos, lahat po ng mga Philippine altcoin ay mahalaga po yung kanilang taon para matukoy yung tamang presyo ng mga ito. Ayan, hindi ko po masasabi kung magkano ang bentahan sa mga ganitong barya kasi wala tayong ideya sa kanilang mga taon. Ayan, mas mahalaga po talaga na kuhanan ninyo yung bahagi ng inyong mga Philippine altcoin kung saan ay nandun po yung kung saan yung kita po yung taon niya. Yan, mas kumpara sa dito yung bahagi na ayan, yung hindi natin alam yung kanyang taon ay ayan, mahirap pong sabihin or tukuyin yung presyuhan ng mga ganito. At yan, yung kanyang tanong ay gusto niyang malaman kung magkano ba ang bentahan ng mga 10 centimos coin sa mga community groups. Yan, magkano kaya kung pag ibebenta niya lahat ito. Yan, sa mga gustong bumili dyan. Ayan, sa akin ay medyo mahirap pong ibenta kasi lahat kung minsanan dadaanin na lamang ito sa parang fixed price yung kada isa. Yan. Pero paano kung pag yung isa ay may error? Yan, may error coin pa pala yung isa or mas maganda yung kondisyon ng isa. Kaya ayan, paiba-iba yung presyuhan. Pero kapag ganito na bulk, yan, bulk selling ay magiging fixed price yung gagawin dito. Yan, sabihin natin ay kung ibebenta natin ng 50 pesos yung isa, yan, kung ilang piraso ito ay ayan, multiply po natin at yan po yung magiging halaga nito. Kaya ayan, pero kung pag isa-isahin po natin ito ay mahirap po yan, time consuming. Yung ginagawa naman ng iba ay at saka yung mas karamihan na preferred na ginagawang paraan ng mga buyers ay pipiliin lamang po talaga nila yung gusto nilang bilhin. Yan, kunwari kung ito yung gusto nilang ito yung kanilang mukhang parang gustong bilhin ay ito lang yung kanilang bilhin. Bihira po talaga yung bibilhin nila ng yung bulk, yung bibilhin nila lahat. Yan, pipiliin lamang po talaga nila yung gusto nila. At yun lamang. At ayan, mas kikilalanin po natin ito kay Numista kasi meron na rin po naman presyuhan si Numista. At maliban dyan ay sa mga online stores. Check po natin yung mga presyuhan sa mga online stores kasi yan, mas matataas po yung presyuhan sa mga online stores. At ayan, i-check po muna natin kay Numista para mas makilala po natin kung ano nga ba ang 10 centimos coin na ganitong Philippine altcoin. At ayan, nandito po tayo sa website ni Numista at nakikita po natin dito yung kanilang sample dito. Yan, mas malinaw, ganyan po talaga yung disenyo. Yan, 10 centimos, Francisco Baltasar po siya. Yan, yung mga ganitong barya ay may taon po siyang 1975 hanggang 1978. Yan, pare-pareho po lamang yung disenyo nila. Yan, halos ganito lamang. Magkakaiba lamang po sila ng taon. Yan. Mula po ito 1975 hanggang 1978. Ito po yung kanyang oversight. Nakikita po natin dito ang Central Bank of the Philippines. SEAL. Yan, selyo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Republika ng Pilipinas. Ayan.
Ayan, Francisco Baltasar, 10 centimos. Ayan. Yung ito naman po yung reverse side. Ito yung nakaukit po rito yung mukha ni Ginoong Francisco Baltasar na nakaharap po siya dito sa ating bandang kanan. Ayan, meron po siya rito yung 10 centimos. Ayan, Republika ng Pilipinas. At ayan, ito po ay minted sa bansang United States, Germany. Ayan, United States at Germany. Ayan, 4 po. Ayan, kanyang mga dito sa bansang United States ay may na-mint dito sa Denver, San Francisco at saka Pennsylvania, Wawa, Pennsylvania. Yan po yung Franklin Mint. Yan, may tatak na FM. Yan yung Germany, ayan, mga walang tatak po yan. Yung may tatak lamang dito na mint ay yung FM ay yung nagawa po sa yung Franklin Mint na dito po sa Wawa, Pennsylvania. Ayan, 1975 to 1978, yan po yung mga presyuhan. Ayan. Ayan, yung ayan, yung may pinakamahal po rito na ibinigay na presyo ni numista ay yung ito. 1975 na FM Mint or Franklin Mint. Ayan, may 37,000 na mintage. Ayan, yung uncirculated niya ay 130 pesos. Maging yung 1975, yan, uncirculated ay 130 pesos. Yan, Franklin Mint din po. Yan, mahal talaga yung mga Franklin Mint. At ayan, i-check naman po natin sa mga online source dito po kay Carousel. Ayan, may seller po rito na nagbebenta. Ayan. Iba po pala ito, 10 centimos. 10 centimos na yan, ibang version po ito. Kaya dito na po tayo. Ayan, ito po yung ating pinag-uusapan na 10 centimos coin. Ayan, ang gaganda. Ito yung reverse niya, overside niya. Ang ganda po ng kanyang ayan, medyo malabo yung kuha niya. Pero masasabi ko po na napakaganda ng condition ng kanyang binebenta rito ng mga 10 centimos coin. Kaya ayan, maayos. Binibenta po niya yata ito ng buy set, kaya ang mahal, 6,300 po lahat. Ayan, makukuha mo lahat ito. Ayan, yan po yata, kaya ang taas ng kanyang presyo. Ayan, may Franklin Mint siya, tsaka BSP Mint. Ayan, complete. Ayan, complete po pala. Complete set ito, series na 10 centimos coin. Yung kanyang Franklin Mint ay 1975 to 1978 at saka BSP na 1979 to 1982. Kaya pala mahal kasi kompleto na. Ayan, maganda po ito sa mga kolektor na nag-uumpisa pa lamang na mangolekta ng mga 10 centimos coin. Ayan, nandito po na lahat yan, kompleto na. At ayan, meron pa tayong isang seller dito. Ayan, ang ganda po ng kanyang ayan, 1982 po ito. Ayan, iba po yata ito na 10 centimos coin. Ayan, wala po siyang ibang presyo rito. 10 centimos Francisco Baltasar. Ayan, iba po yata ito kasi hindi naman po ganito yung design ng 10 centimos natin. Ayan, ito meron akong nakita rito na isang error coin. Ayan, ang tindi ng pagkakamali sa pagkakagawa nito. Ayan, yung talagang ayan, ewan ba kung anong nangyari dito. Sobrang maling-mali. Ayan, bakit kaya nakalusot ito? Bakit ganito? Sa tingin ko, hindi dapat nakakalusot yung ganito katindi yung kanilang pagkakamali sa pagkakagawa. Yung mga error coin po talaga ay yung medyo hindi gaanong halata yung kanyang pagkakamali, pero yung ganito ay mapapansin naman po siguro yan at hindi po ito makakalabas. Kaya yan ang tindi. Ayan, grabe, parang ewan kung anong nangyari rito. Sobrang tindi ng kanyang error coin dito, maling-mali. At yan, binebenta po niya ito sa halagang dati 500 pesos ay binebenta po niya ito ngayon sa halagang 349 pesos. Sa tingin ko ay sulit po ito. Ayos po ito. Maganda po itong bilhin. Ayan, susubukan ko po siguro itong
bilhin. Ayan, i-chat ko lang siya, Coiners. Ayan. Sa tingin ko ay murang-mura naman po ito para sa isang error coin. Ayan, posted po pa siya noong 9 months ago. Ayan. Kaya ang tindi. Grabe yung kanyang pagkakamali. Ayan. 349 pesos. Ayan, balikan na po natin yung 10 centimos coin ni Cabarya. Ayan. Dahil sa wala po tayong ideya kung ano po talaga yung mga taon nito, ay masasabi ko po na yung presyuhan ng nasa 1975 ay yan. Sabihin natin yung standard lamang po, common coin na 1975 ay nasa 20 to 30 pesos. Yan. Marami pa kasing may hawak nito sa mga community groups, kaya yan, yung average price ng common coin na 10 centimos coin 1975 ay nasa 20 to 30 pesos. Yan, yung 1976 naman ay nasa medyo mahal, nasa 60 to 70 pesos yung 1976. Yung 1977 ay nasa 30 to 40 pesos. Yung 1978 ay ayan, ito po yung pinakamura, nasa 15 to 30 pesos yung 1978. Ayan po yung mga presyuhan sa mga community groups. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.